Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Binati ng dalawa si Chen Fan instructor sa wakas bumalik ka na bungad ni Chu Meng Choi Immortal Chen dagdag naman ni Tang Yifei siya raw ay nagagalak na makita itong muli. At idinagdag na mayroon silang natanggap na impormasyon na ilang mga experts ng alien clan ang nag-sneak in dito sa Xinjiang Town nagbabalak na hanapin ang mga natitirang survivors ng Baekhyun sect, at sa tingin niya aware na ang mga iyon ngayon sa presensya nito rito ngunit tumawa lang si Chen Fan. Tumingin sa kung saan nagsabing sa pagkakataong ito lilipulin niya ang lahat ng mga umatake sa kanilang sekta. Ipapaalam niya sa lahat ng mga nilalang ng universe na ito na walang sino man ang allowed na mambuli sa Baekhyun sect, at sumigaw na lumapit ang mga ito. Lumalabas na sa simula pa lang pala ay alam na ni Chen Fan ang presensya ng mga ito napasabi si Miss Tang Yifei na napakaraming mga innate cultivators. Ngunit nag-infuse lang ng chi si Chen Fan at nagsabing ang mga ito ay grupo lang ng mga scumbags. Umano'y mukhang nung nakaraang nandito siya ay nabigo sa paglipol sa lahat ng mga peste ngunit ngayon siya ay hindi na magpapakita pa ng awa. Sumugod na ang mga sinasabi niyang mga peste ang mga ito ay nagmula sa Dark Blood Clan, Devil Clan at Sea Clan. Shen Baekhyun saad ng isa umano'y ang mga patriarchs ng kanilang mga clan ay dumating na rito sa Earth kaya ang pagbalik nito ay tila paghahanap lang sa kamatayan. Napakaingay tugon ni Chen Fan pinasabog na siyang ikinagulantang ng iba na patakbo sa takot. Chen Baekhyun sigaw ng isa kung ito raw ay mangangahas na patayin sila ito ay hinding-hindi mapapalagpas ng kanilang mga patriarchs kaya hindi sila nito maaaring patayin. O talaga ba tugon ni Chen Fan sabay summon sa kanyang flying sword pinagtatatagpas ang mga alien, at bago pa man tumama ang flying sword sa huling alien ay nakapagsalita pa siya. Shen Baekhyun umano'y ito ay huli na, nakita na nila ang huling member ng Baekhyun sect at malamang iyon ngayon ay patay na. Mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan at agad na lumipad palabas ng stadium kasama ni Yao Yao. Sa kabilang dako ay makikitang pinapalibutan ng mga dark alien clans at mga cultivators ng iba't ibang bansa ang bahay na kasalukuyang kinaroroonan ni Shu. My lady sigaw ng isa ito raw ay sumuko na lang, di maglalaon at ang buhay din naman daw nito ay mauupos na pagkatapos nitong tamaan ng poisonous blood curse ng patriarch ng blood clan. Hahasambit ng isa ang leader ng Baekhyun sect ay napakahina na ito raw ay napaka-exciting. Napaupo si Shu sumagot na ang lahat ng mga members ng Baekhyun sect ay hindi sumusuko. Sila ay lumalaban hanggang kamatayan at hindi katagalan matitikman ng mga ito ang paghihiganti ng kanyang master. Hahatugon ng isa si Chen Baekhyun, ito raw ay tumungo sa Tianhuang ang pinakamakapangyarihang area sa kabuuan ng mga abandoned realms. Iyon ay isa lamang golden core level iniisip daw ba talaga nitong iyon ay makakabalik pa ng buhay? Ano tugon ni Shu alam ng mga ito ang kinaroroonan ng kanyang master? Of course tugon ng isa kahit na magsama-sama pa raw ang lahat ng mga aliens sila ay walang panama sa Tianhuang Star Realm. Kaya ngayon iniisip pa rin daw ba nitong iyon ay makakabalik pa rito nagtawanan ang lahat mapapansin ang reaksyon ni Shu. Napasabi sa kanyang isip na mukhang ang mga ito raw ay hindi nagsisinungaling ang kanyang master raw ba talaga ay. Nang biglang mayroong nag-flash na liwanag maririnig ang boses ni Chen Fan nagtanong kung sino ang nagsabi sa mga ito na siya ay namatay sa Tianhuang Star Realm, mababakas ang matinding kagalakan sa pagmumukha ni Shu nang makitang ito ay ang kanyang master. Chen Baekhyun sambit ng isa sa kanyang pagkabigla hindi niya raw ini-expect na buhay pa rin ito paano ito naging posible. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang Tianhuang Star Realm ay baliwala sa kanya at isa pa hindi niya na kailangang magpaliwanag pa napatingin sa itsura ni Shu. Kayo sambit ni Chen Fan at sumigaw na ang mga ito ay mamamatay, agad na sumibat ang mga alien cultivators hasambit ni Chen Fan iniisip daw ba talaga ng mga itong sila ay makakatakas mula sa kanya, freeze sigaw niya nag-activate. Sambit ng isa siya raw ay hindi makagalaw idinagdag ng isa na nag-freeze ang space ito raw ba ang kapangyarihan ng batas, nagpakawalan ng isang padyak si Chen Fan na siyang naging sanhi ng pagkadurog ng lahat. Bumaba na sina Chen Fan agad na tumungo kay Shu nagsabing ang pagdating niya ay huli na, master sambit ni Shu kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha.
Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang lugar kung saan makikitang nagwawalis si Chen Yaoyao nang biglang dumating sina Chu Mengchoy at Tang Yaifei. Yaoyao bungad ni Chu Mengchoy nagtanong kung nasaan si Immortal Chen at ang Aunt Chu nito. Sumagot si Yaoyao na dinala ni Uncle Chen ang kanyang Aunt Chu sa bamboo building upang gamutin. Gayunpaman ang kasalukuyang health condition ng kanyang Aunt Chu ay napakalala. Ito raw ba ay male iligtas ng kanyang Uncle Chen? Right, tugon ni Chu Mengchoy, talaga raw bang iyon ay male iligtas ni Immortal Chen? Napasabi si Tang Yaifei na ginawa na nila ang lahat ng paraan sa nagdaang mga taon ngunit walang gumana. Isa pa, si Immortal Chen ay napaka-reckless ni ito raw ay walang idea sa kasalukuyang sitwasyon ng Earth. Sinang-ayunan naman ito ni Chu Mengchoy at nagsabing kapag ang mga superpowers na yun ay umatake ng sabay-sabay kay Immortal Chen, paano niya tatalunan ang lahat ng mga iyon? Nang biglang may narinig silang tunog mula sa kalangitan, isang thunder tribulation, hasambit ni Chu Mengchoy, ito raw ay thunder tribulation ng Golden Core level. Ano, tugon ni Yaoyao, ano ang ibig sabihin daw ba nito? Inaabot na ng Sect Master ang Golden Core level. Hindi, Yaoyao, tugon ni Yaifei, ang sumasalang daw ngayon sa Thunder Tribulation ay ang Aunt Chu nito, habang napasabi naman si Chu Mengchoy na ito ay hindi kapani-paniwala. Paanong nangyaring nagawa nitong ma-recover ang kanyang lakas sa loob lang ng napakaikling panahon at ngayon ay ni magkukross pa ito sa Thunder Tribulation ng Golden Core level? Exactly, dagdag ni Yaifei, at bukod pa doon, mukhang naabot na nito ngayon ang legendary top-grade Golden Core level. Sa loob ng bamboo building ay sinabi ni Chen Fan na sayang at ang naabot lang nito ay ang half-step Divine Golden Core level. Nabigo itong maabot ang ganap na Divine Golden Core level, ngunit sumagot lang si Shu na ang curse na nasa kanyang katawan ay natanggal na, na-recover niya na ang kanyang lakas at na-enhance pa, kaya Master, maraming salamat. Siya raw ay satisfied na rito. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang pumasok na sina Yaifei, nagtsa silang 5. At dito ay nagtanong si Chen Fan kay Shu kung ano ang nangyari sa sekta, bakit bigla na lang nawala si Qiyong at ang kanyang mga magulang, nasaan si Kuroki, Zaiyan at ang iba pa, bakit tanging ito na lang ang natira. Ibinaba ni Shu ang kanyang tsaa, huminga saglit at nagsabing 7 taon na ang nakararaan. Ang mundong ito ay nagkakaroon ng dahan-daang pagbabago kasabay ng pag-recover ng spiritual energy. Dahil sa pangyayaring ito ay nahinuha ni Lord Chen Hua iyan na mayroong mangyayaring malaking sakuna, base sa Immortal Thunder Hexagrams ng Soul Thunder, kung kaya ipinadala nito ang mga members ng Chen family at mga magulang ni Fang Qiyong sa Kunshu Realm. Inutusan si Lu Yanzhou na protektahan ang mga ito. Inakala nilang ang mga alien ay aatake sa Earth sa pamamagitan ng Path of Heaven, kaya sila'y nagsimula ng maghandang dumipense. Gayunpaman, isang gabi, si Lord Chen, ang asawa nito si Kuroki, si Hua Yunfeng, Master Zaiyan at iba pa ay bigla na lang naglaho. Nagsimula siyang mag-imbestiga kung nasaan ang mga ito at ano ang nangyari sa kanilang, ngunit wala siyang anumang natuklasan. Isang araw siya ay tinambangan ng mga members ng mga Dark Clan. Sa kalagitnaan ng laban, siya ay nakatanggap ng atake mula sa Patriarch ng Blood Clan, isang curse art, at ang pinakamalala, pagbalik niya sa sekta ay nagkalat na sa gate ang bangkay ng hindi mabilang na mga apprentice ng kanilang sekta. Ang buong East Hill at North Jeweled Pavilion ng kanilang Baekhyong sect ay winasak. Yung mga umatake sa East Hill ay hindi lamang mga members ng Dark Clans, mayroon ding mga unknown na human cultivators. Sila ay napakamakapangyarihan, alam niyang siya'y walang panama sa mga iyon, kaya tumakbo siya pagkatapos niyang mailigtas si Yaoyao. Sa ngayon nagawa niya nang makumpirma ang identity ng mga Dark Clan members na iyon, gayunpaman wala siyang nahanap na anumang clue patungkol sa identity ng mga human cultivators. Mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan, human cultivators, saad niya sumabat si Yaifei, nagtanong kung ang mga iyon ba ay mga alien experts mula sa simbahan o kaya naman sa Longhu Mountain. Sumagot si Shu na iyon ay imposible, nung sandaling iyon ang mundo ay hindi pa tuluyang nagkaroon ng matinding pagbabago, mayroon lang iilang mga innate cultivators sa mundo, ngunit ang mga experts na iyon ay naabot na ang Golden Core level at ang kanilang mga damit ay ibang-iba kung ikukumpara sa mga taga-Earth. So, saad ni Chu Mengchoy, so ang ibig sabihin ba nito ang mga iyon ay nagmula sa Taichu Temple? Sumagot si Shu na iyon ay mahirap sabihin. Well, saad ni Chen Fan, malalaman daw nila kapag binisita niya na ang mga iyon. Na siya namang nagpa-react sa dalawa, wag Immortal Chen, sambit ni Yaifei, pakiusap, wag niya rong gawin iyon.
kakabalik lang nito sa Earth na nangangahulugang ito ay walang idea sa kasalukuyang sitwasyon ng planeta ngunit ibinabalang ni Chen Fan ang kanyang tsaa nagsabing buo na ang kanyang isip at sinabihan ang dalawa na maaari na silang umalis ngayon kaya tumayo na ang dalawa at nagpaalam, kung ganun Immortal Chen ito raw ay mag-iingat. Tumayo na rin si Yao Yao kukuha pa raw siya ng tsaa at umalis na. Nagcast ng formation spell si Chen Fan Shu maaari na raw nitong sabihin sa kanya ang katotohanan ngayon. Master tugon ni Shu siya raw ay nagsinungaling ngayon lang, actually nakuha niya raw ang curse pagkatapos niyang bumalik sa sekta. Pagkatapos niyang makatakas mula sa pagtambang ay nadatnan niya ang pag-atake sa kanilang sekta, at ang mga ito ay pinamumunuan ng isang napakamakapangyarihang tao. Hindi ito tumulong sa pag-atake, tumayo lang ito sa himpapawid naramdaman niyang ang lakas na mayroon ito ay limitless. Binigyan lang siya nito ng isang sulyap at siya ay nagtamo na ng matinding mga injuries. Umano'y ang lahat ng itinuro sa kanya ni Chen Fan ay walang nagawa sa pagprotekte sa kanyang sarili mula sa sulyap ng taong iyon. Pagkatapos niyang makatanggap ng matinding pinsala doon na siya inatake ng Patriarch ng Blood Clan gamit ang isang curse art. Ang taong iyon ay napaka-makapangyarihan mas makapangyarihan pa kay Lord Chen Hua iyan na naabot na ang Golden Core level. Ito raw ay hindi Golden Core level kundi isang Nascent Soul level na sinabi sa kanya noon ni Chen Fan. Nagtanong si Chen Fan kung napag-alaman ba nito kung saan nagmula ang nilalang na iyon. Sumagot si Shu na hindi niya alam ngunit bago pa man siya makatakas, narinig niyang iyon ay tinawag ng ibang mga cultivators bilang Divine Warrior. Sa tingin niya mukhang ito raw ay narito sa Earth para sa Great Opportunity. Master pakiusap wag na raw itong mag-isip pa na maghiganti sa mga iyon ito ay ang siyang huling pag-asa ng Baekhyun. Ngunit inilapat lang ni Chen Fan ang kanyang palad sa mga kamay ni Shu nagsabing alam niyang ang hatred nito sa mga alien cultivators na iyon ay mas matindi pa kaysa sa kanya. After all matagal itong nanatili sa Baekhyun sect kasama ang mga apprentice na iyon ngunit pinili nitong bitawan ang grudge na iyon para sa kanya. Inilapat ang kamay sa ulo ni Shu wag daw itong mag-alala, siya ay higit na mas makapangyarihan pa kaysa sa nai-imagine nito. Shu take it easy sa ngayon hayaan daw muna nitong makita niya ang itsura ng sinasabing Divine Warrior na iyon. Inilapat ang kanyang daliri sa noo ni Shu nag-perform ng isang teknik. Sa alaala ni Shu ay nakita ni Chen Fan ang pag-resist ng mga apprentice ng Baekhyun sect sila ay hindi sumuko hanggang sa kanilang naging katapusan at tumigil si Chen Fan sa isang partikular na eksena. Lord Nolan saad ng isa na search na raw nila ang kabuuan ng Baekhyun sect ngunit wala na silang nahanap na anumang bagay, ang sektang ito ay napakahina kaya imposibleng narito ang Great Opportunity. Okay tugon ni Lord Nolan kung ganun tumungo na raw sila sa ibang lugar. Kailangan nilang tanggalin ang lahat ng mga harang para sa kanilang Holy Sun titiyakin niyang ang Great Opportunity ay mapupunta sa kanilang Sun sect nang biglang napansin niya ang presensya ni Shu at nangyari na nga yung sinabi ni Shu kaninang sa sulyap lang nito'y nagtamo na siya ng matinding pinsala at doon na rin ni-retract ni Chen Fan ang mind-searching technique. Gaya ng inaasahan saad niya ito ay isang Nascent Soul Cultivator isa ring expert ng Sun sect. At nito raw ay mas makapangyarihan pa kaysa sa kay Lord Gu at kay Mangyan ng Dishen Mountain. Kung ganun tugon ni Shu kung ganun pakiusap wag na lang daw itong maghiganti sa mga iyon. Kapag ka naabot na nito ang Nascent Soul level dun maaari na itong maghiganti at maaari na rin itong mahanap ang kanyang family ngunit tumawa lang si Chen Fan at tinawag na little girl si Shu. Well hindi niya raw ito masisisi na magsalita ng ganitong mga kataga since hindi nito alam ang tunay na lakas ngayon ng kanyang master na siya namang ikinabigla ni Shu, at nag-usisa na nga patungkol dito. Mula doon ay tumungo sila sa number 1 mansion ng Cloudy Mountain ng Chuzhou kung saan maraming mga tao ang nag-rush mula sa iba't ibang dako ng mundo upang magbigay ng pagbati kay Chen Fan. Hasambit ni Shu nang makita si Feifei hindi raw ba't ito ay ang younger sister ni Ranran na si Jiang Feifei. Oo Sister Shu tugon naman ni Feifei sabay kaway. Lumapit si Shu kay Feifei sinuri, hasaad niya talented ngunit sayang lang at hindi ganoon ka-observant. Na-miss nito ang opportunity na maaaring maibigay ng kanyang master, hahamukhang ito raw ay mananatili na lang bilang isang innate cultivator habang buhay. Hapasigaw na tugon ni Feifei marahil hindi niya raw na-recognize si Immortal Chen ngunit ang sabihin nitong siya ay mananatili na lang bilang isang innate cultivator habang buhay iyon daw ay medyo napaka-subjective.
Kahit na gaano pa kamakapangyarihan si Chen Fan, ito raw ay isa lamang Golden Core Cultivator, ang kanyang pinsan ay disciple ng Taichu Temple Master. Malapit na rin itong maabot ang Golden Core level at bukod pa dun marami ng mga taga-Earth ang nagawa ng maabot ang Golden Core level, kaya ang pinagsasasabi nito ay nonsense. Sa ngayon si Chen Fan daw ay mainit na sa 8 mga Dark Alien clans, kaya mas maiging ang pagtuunan na lang nila ng pag-aalala ay ang kanilang mga sarili dahil siya, natitiyak niyang maaabot niya ang enlightenment at longevity nang wala ang tulong ni Chen Baeksyun. Hahatugon ni Shu, ang mga Dark Alien clans daw ay mga hamak lang na mga clay figurines para sa kanyang master, pagsisisihan nito balang araw ang kanyang kayabangan. Hatugon ni Fei Fei, siya raw ay hindi magsisisi kailanman at tuluyan ng umalis, na siyang ipinagtaka ni Shu. Sa loob ng mansyon ay sinabi ni Mr. Tang kay Chen Fan na siya ay talagang nagagalak at ito ay nakabalik ng ligtas. Sumagot si Chen Fan na maging ito raw ay hindi na masama. Binigyan niya lang ito ng ilang advice, ngunit talagang nagawa nitong maabot ang innate level ng Golden Core at bukod pa doon, napakalaki ng posibilidad na magagawa rin itong maabot ang Nascent Soul. Nabigla si Mr. Tang sa kanyang narinig, so alam daw pala nito ang patungkol sa Nascent Soul, of course tugon ni Chen Fan. Kung ganun, saad naman ni Mr. Tang, with all due respect, ang Dark Alien clans daw ay hindi lang sa mayroong napakaraming mga Golden Core Cultivators, mayroon din silang mga Nascent Soul Ancestors. Daw ito ay makapangyarihan, ito raw ay nag-iisa lang, so what, tugon ni Chen Fan. Idinagdag ni Mr. Tang na sa tingin niya mas maigi raw na maghintay muna ito hanggang sa maabot niya na ang Nascent Soul level bago ito tuluyang bumawi sa mga iyon. Tama si Grand Immortal Tang pagsang-ayon ng isang babaeng boses na mapag-aalamang si Sparrow. Chen, sa tingin niya raw tama si Mr. Tang. Mapapansing kasabay na dumating ni Sparrow si Chu Mengchoy, hatugon ni Chen Fan, so ganoon din daw ba ang iniisip ng Azure Dragon? Oo, ganoon nga, tugon ni Sparrow. Umano'y sinabi ng kanyang master na basta't maging pasensyoso lang itong maghintay ng 10 taon, ito raw ay magkakaroon ng promising na future. Chen, dagdag naman ni Chu Mengchoy, gusto raw ng 8 Dark Alien clans na ito ay sumuko ng agaran dahil kung hindi, umano'y dudurugin nila ang Chuzhou at papatayin ang natitirang mga members ng Baekhyun sect. Hatugon ni Chen Fan sabay release ng napakatinding divine energy. Sige, maaari rong sumubok ang mga iyon. Ano, sambit ni Sparrow sa kanyang isip, napa-cover ito raw ay napaka-terrifying. Ano, na sa anong level na raw ba si Chen Baeksyun ngayon? Idinagdag ni Chen Fan na yung sinasabing mga Gold Clan at si Clan at ng iba pang mga clans ay hindi nga raw makapasok sa Starry Sky 10,000 clans list at ang Monsters Clan at Light Clan ay higit na mas malala, kaya ang pangahas naman daw ng mga hamak lang na juniors na iyon na i-threaten ang kanyang Baekhyun sect. Kaya ngayon sabihin daw nito sa mga iyon sa 8 Dark Clans na siya na si Chen Baeksyun ay maghihintay sa tuktok ng Cloudy Mountain 7 araw mula ngayon, at kung sila man ay pupunta o hindi, iisa-isahin niya pa rin ang kanilang mga lungga at papatayin silang lahat na siyang nagpagulantang sa 3 Immortal Chen. Sigaw ni Mr. Tang. Idinagdag ni Chu Mengchoy na ito ay magdalawang isip, pag-isipan muna nito ng mabuti. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na iyon na ang kanyang final decision at maaari na silang umalis lahat, na siyang nagpatahimik sa 4 at umalis na nga sila. Ilang sandali pa ay nagtanong si Chen Fan kay Shu kung kamusta na ang pag-recall nito sa ibang mga members ng Baekhyun sect na nagkalat sa buong mundo. Nagpatuloy sila sa topic na ito at ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na dati ang Baekhyun sect ay napakatanyag, ngunit ngayon sila ay tila mga first o second class families na lang. Tama na, tugon ni Chen Fan, at idinagdag na 7 araw mula ngayon, sa Cloudy Mountain ay muli niyang bubuuin ang Baekhyun. Thus, kumalat na nga ang patungkol sa ginawang paghamon ni Chen Fan sa 8 Dark Clans nang mag-isa. Napatanong ang mga tao kung ito ba ay nababaliw na. Sinabi ng iba na katapusan na nito, at idinagdag ng iba pa na ang Earth ay wala ng lugar para sa kanya, ang sitwasyon ay hindi na gaya pa ng dati. Sa tuktok ng Cloudy Mountain ay makikitang nagmi-meditate si Chen Fan nang biglang mayroong mga dumating. Sinabi ni Bao Sheng na ang magiging impact sa laban sa pagitan ng mga makapangyarihang Golden Core Cultivators ay tiyak na wawasak sa buong Chuzhou Province, at nagtanong naman si Grandmaster Chen kung hindi na ba magbabago ang isip ni Chen Fan. Sumagot si Shu na hindi na magbabago pa ang isip ng kanyang master,
At ito ay nakapag-set up na ng formation upang protektahan ang buong Chuzhou nang biglang mayroon pang dumating, ito ay si Sparrow at si Master Ye. Nagtanong si Master Ye kung maaari niya bang makausap si Immortal Chen. Old Azure Dragon tugon naman ni Chen Fan nang marinig ang boses nito, siya raw ay umaasang ayos lang ang kalagayan nito. Pinatuloy ni Shu si Master Ye umupo sa likod ni Chen Fan, nagtanong kung bakit niya ginagawa ang bagay na ito. Ang Earth daw ngayon ay nasa malalang sitwasyon, kapag ito ay sumalang sa seclusive cultivation upang maabot ang nascent soul level, ere-risk niya ang kanyang buhay upang ma-stabilize ang sitwasyon sa labas. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ito ay hindi pa tuluyang nakaka-recover mula sa kanyang injuries, tapos ngayon gusto na naman nitong ilagay sa panganib ang kanyang sarili. Ang mga iyon daw ay iilang mga dark alien clans lang kayang-kaya niyang durugan ng mag-isa ang mga iyon na siya namang ikinabigla ni Master Ye. Ano nakikita nito ang kanyang injury sa pamamagitan lang ng isang sulyap? Sumagot si Chen Fan na magiging tapat na raw siya rito. Para sa kanya ang abutin ang nascent soul level ay isang napakadaling bagay lang, ngunit iyon ay hindi niya gagawin dito sa Earth. Nagtanong si Master Ye kung bakit, ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag nitong sabihin sa kanyang hindi nito alam ang dahilan. Makikita ang reaksyon ni Master Ye, ang ibig daw ba nitong sabihin dahil sa incomplete tao na mayroon ang Earth na nangangahulugang ikaw ay magiging isang incomplete lang din na nascent soul kapag ka dito ka mag-breakthrough. Ngunit kahit na ito pa ay incomplete form, ito pa rin ay nascent soul at sa pamamagitan nun maaari nitong maprotektahan ang China at kahit na ang buong mundo pa. Chen, hindi raw ba ito maaaring mag-sacrifice kahit na kaunti lang para sa Earth? Umiling-iling lang si Chen Fan. Tumayo si Master Ye, tumalikod, nagbuntong hininga, at humakbang na paalis. Makalipas ang 7 araw ay nagsidatingan na ang mga cultivators mula sa iba't ibang panig ng mundo sa parehong lugar na kinaroroonan ni Chen Fan, kasabay nito ang ilang mga helicopters at mga media. Narito rin sina Bai Sheng, ang number 1 power ng Baiji sect, si Master Chen Jiuyang ng Taiji sect, Master Liu Song ng Xingyang Temple, mga old ancestors ng Zhang family, at iba pang mga innate level cultivators ng Chuzhou. Ladies and gentlemen, bungad ng babaeng reporter sa kanyang ulat, ang pinakaaabang ang battle sa pagitan ng mga golden core level cultivators ay malapit nang magsimula. Gaano raw ba kaya aming mga golden core cultivators ng mga dark alien clans ang pupunta? Nagpatuloy siya sa pag-uulat nang biglang may napansin ang isa, ang sinasabing mga golden core cultivators ng mga dark alien clans ay dumating na. Napatanong ang babaeng reporter kung gaano karami ang mga ito, napasabi ang iba na malamang ang mga ito raw ay mahigit sa 100, habang napatanong naman si Bai Sheng kung bakit napakarami nila. Thus ang narito nga ay mahigit sa 100 mga golden core cultivators na nagmula sa 8 dark alien clans. Nanlambot ang tuhod ng babae, katapusan na raw nila, katapusan na ng mga tao ng Earth. Chen, sambit naman ni Mr. Tang sa isang dako, sa umpisa pa lang ay alam na nitong ganito ang mangyayari, hindi raw ba? Chen, sigaw ni Bai Sheng at Master Chen Jiuyang, ito raw ay hindi maaaring matalo, ito na lang ang kanilang natitirang pag-asa. Chen, sambit naman ni Master Ye sa isang dako, bakit ito raw ay hindi nakinig sa kanya, ngunit kahit na ano pa man kailangan daw nitong manalo. Tumayo na si Chen Fan, nagtanong si Yao Yao kay Shu kung talaga bang kayang manalo ng kanilang sect master sa mga ito. Oo, tugon naman ni Shu nang may buong kumpiyansa, natitiyak niya rong ito ay mananalo. Sa Jinchen City naman ng Jiangnan Province, partikular sa isang building, sa loob ng isang office, makikitang nakaharap sa screen ang isang pamilyar na individual. Maipapanalo ni Chen Fan ang laban na ito, hindi raw ba? Sambit ng isa, sumagot ang isa na iyon ay mahirap sabihin. Well, dagdag ng isang guard, kung ito raw ay matatalo, maging sila ay hindi rin makakatakas. Mapag-aalamang ang nakaupo pala ay si Li Chen Fan, sambit niya sa kanyang isip, palagi niya rong hinihiling noon ang pagbagsak nito, ngunit sa pagkakataong ito, ayaw niyang ito ay matalo. Sa tuktok ng Cloudy Mountain, Chen Baixuan, sigaw ng isa, ang lahat daw ng mga clans ay narito na, ano ito raw ba ay nakahanda ng humarap sa hamon. Hahadagdag ng isa, ano iniisip daw ba nito na ilang golden core cultivator lang ang ipapadala ng kanilang mga clans? Ito raw ay napaka-stupid. Habang sinabi naman ng babae na gagawin ng lion ang kanyang best kahit na ang kalaban pa nito ay isa lamang rabbit. Chen Baixuan, dagdag ng isa, lumuhad o mamatay, pumili raw ito.
Lumuhad o mamatay paulit-ulit na sambit ng iba pa ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung ang mga basurang ito lang ba ang narito. Anong sinabi mo, naiinis na tugon ng isa, anong pinagsasasabi nitong sila lang? Idinagdag ng babae na mayroong mahigit sa 100 golden core cultivator ang narito ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung nasaan ang mga ancestors ng kanilang clan. Nasaan ang kanilang mga nascent soul cultivators o kaya naman mga holy sons, bakit hindi pumunta ang mga iyon dito? Ang isiping siya ay naghanda sa loob ng 7 araw para lang sa mga basurang ito, ito raw ay nakakadismaya. Na siya namang nagpainis sa mga ito, tinawag na mayabang si Chen Fan, ignorant, papatayin daw nila ito. Sa ibaba naman ay napatanong ang mga cultivators ng Earth kung nababaliw na ba si Chen Baekshun, ano ito raw ba ay nabaliw na sa takot. Napag-rate ng ngipin ng isang golden core cultivator, nagbigay ng utos na durugan ang taong ito, agad na sumugod ang kanyang mga kasamahan. Boring tugon ni Chen Fan sabay cast ng isang spell. Paano ito naging posible? Sambit ng cultivator sa kanyang pagkabigla, nagbigay uli ng utos na umatake ang iba pa. Napakahina sambit ni Chen Fan sabay basag sa atake sa pamamagitan ng isang slash. Ano mayroon pa ba, tanong niya? Well, never mind, siya na lang daw ang gagawa. Sabay pakawala ng isang finger strike, pinasabog ang mga ito. Nagpakawala ng isang slash sa iba, napasigaw kasabay ng pagkahati ng kanilang mga katawan. Sumugod si Chen Fan patungo sa isa pang alien clan, nagsabing ang mga ito ay napakabagal, isa-isang pinasabog sabay lingon sa dalawa. Ano sambit ng isa, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, napatanong kung talaga bang ito ay isang human. Sinabi ng babae na ito ay parang isang ghost at maging si Master Ye ay hindi rin makapaniwala. What an invincible power, ni hindi man lang daw ito gumamit ng salamangka. Napasabi si Master Chen Jiuyang na si Chen Fan ay isa lamang golden core level, kaya bakit ganito ito kamakapangyarihan? Nagbunyi si Yao Yao Shu at ang iba pa. Sa kabilang dako naman ay napatayo si Li Yichen sa kanyang upuan, ito raw ay great, alam niya rong hindi matatalo si Chen Fan. Hatugon ng isa, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, ito ay napaka-pessimistic, kani-kanina lang. Napabuntong hininga si Master Ye, Immortal Chen, daw hindi pa raw nito naaabot ang nascent soul, ngunit tila ba ito ay mas makapangyarihan pa sa mga iyon. Sa ganitong paraan, kung ganoon hindi na raw pala mahalaga maabot man nito ang nascent soul o hindi. Chen Baekshun, sambit ng isa, ano, naabot na raw ba nito ang nascent soul? Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung sino ito para magtanong sa kanya. O ay si sambit ng babae, malamang naabot na raw nito ang Divine Golden Core, ito ay ang Shen Zi ng Human Clan, ang kanilang Holy Son. Ano Shen Zi, sambit ng iba sa kanilang pagkagulantang, ay si dagdag ng isa, so ito raw pala ay isang tunay na Shen Zi. Ngayon nagmi-make sense na kung bakit ito ay napaka-makapangyarihan. Makikita ang reaksyon ng mga tao, hahaha, si Chen Zi raw ay invincible. Ngayong mayroon ng Shen Zi ang Earth. Ang mga alien clans na ito ay hindi na mangangahas pa na ibuli sila. Makikita ang reaksyon ni Chen Fan, ay nakapatay lang daw siya ng ilang mahihinang langgam, tinawag na siyang Shen Zi ng mga ito. Nagsalita siya, sinabihan ang mga natitirang alien clans na tumigil na ang mga ito sa pagsasalita ng nonsense, gagamitin niya ang mga dugo nila bilang alay sa mga namataying disciples ng Baekhyong sect. Shen Baekshun, sambit ng babae, kapag ka ito raw ay nang ahas na patayin sila, tiyak na ito raw ay hindi palalagpasin ng kanilang mga ancestors. Ngunit isang divine palm lang ang isinagot ni Chen Fan, sumabog ang ilan, pinasabog ang iba pa. Hasigaw ng mga tao, ang sino mang mang-offend sa Baekhyong ay papatayin ng walang awa. Chen Baekshun, sigaw ng isa, ito raw ay hinding-hindi mapapalagpas ng kanilang clan ancestors, soon ito rin ay susunod sa kanila sa impyerno. Tuluyan na siyang tinapos ni Chen Fan. Nagpagpag ng kamay, ano iyon lang ba, sambit niya, ay napaka-boring, nang biglang mayroong umatake sa kanya mula sa likod, hati ang kanyang katawan ngunit agad ring nag-reappear, nagsabing ang ataking iyon ay napakabagal, ang tinamaan nito ay apparition niya lang. Ano, sambit ng nilalang, napansin siya nito, horrible, sambit ni Baisheng, ito raw ay napaka-horrible. Ang pressure na ito, hindi raw ba kaya na ito ay isang nascent soul? Sinabi ng nilalang kay Chen Fan na ito ay mayroon ng sapat na husay upang maging kanyang servant, kaya ngayon ito raw ay lumuhad na sa harap niya at manampa ng katapatan. Bibigyan niya ito ng supreme glory, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung sino ito. Sa tingin nito isang hamak lang na nascent soul level, nangangahas na paluhurin siya.
Sumagot ang nilalang na tumigil na ito sa pag-iingay, wala itong alam patungkol sa kapangyarihan na mayroon ng isang nascent soul, kaya maging masunurin na lang daw ito at lumuhad kapag ginawa nito ang bagay na iyon spare niya ang Baekhyun sect, ngunit kung hindi naman papatayin niya ang lahat ng narito sa Chujo. Subukan mo lang, wiklang tugon ni Chen Fan na siyang nagpa-trigger sa nilalang in-expand ang range ng kanyang kapangyarihan, inatake ang ilang mga taong nasa paligid gamit ang isang dark fog. Human Kid sambit ng nilalang na ngayon ay tuluyan ng nag-transform sa kanyang physical form, narito na raw ang ancestor nito. Ito ay hindi makakatakas kahit na ito pa ay isang Divine Golden Core, at since ito ay tumangging lumuhod, pues ibigay nito sa kanya ang lahat ng dugo nito nang tuluyan na siyang mag-advance patungo sa susunod na level. Umatake patungo kay Chen Fan, master sambit ni Shu, mag-ingat raw ito, ngunit napakadali lang itong hinarang ni Chen Fan gamit ang isang protective formation. Hahasambit ng nilalang, ano ito raw ba ay aasa lang sa formation na ito, foolish, sabay pakawala ng sunod-sunod na atake. Makikita ang pagkabahala ni Master Ye, maging siya raw ay hindi kayang i-resist ang atakeng ito kahit na maging 10 pa siya, gayunpaman ang atakeng pinakawala ng nilalang ay hindi magawang makapenetrate sa protective formation ni Chen Fan. Ano sambit niya sa kanyang pagkabigla, napatanong kung anong uri ng formation ito, papaano nito nagagawang ma-resist ang kanyang full power attack. Siya raw ay hindi naniniwala, sabay pakawala ng isa pang atake, ngunit wala pa ring nangyari. Imposible sambit niya, paano ito naging posible? Shu sambit ni Chen Fan, nagtanong kung ito ba ang may kagagawan sa blood curse na natamo nito. Oo, tugon ni Shu, ang blood curse daw na iyon ay nag-torture sa kanya sa loob ng 6 hanggang 7 taon, at kung hindi lang daw dahil kay Master Chen, malamang siya ay patay na ngayon at natuyuan na ng dugo. Hahasambit ng nilalang, ang babaeng ito raw ay napaka-capable, sayang lang at hindi pa tuluyang nakumpleto ang kanyang blood curse. Madidagdagan na naman daw sana siya ng isa pang makapangyarihang puppet. Hahaha, Chen Baekhyun, maaari raw itong magtago sa turtle shell na ito habang buhay at pagmasdan kung papaano niya hihigupon ang dugo ng kanyang mga kaibigan, relatives at mga disciples, pagmasdan ito kung papaano niya i-refine ang kaluluwa ng mga ito upang gawing puppet at mga zombie. Napatanong si Bai Sheng kung ano na ang gagawin ni Chen Fan, napatanong si Master Chen Jiuyang kung sino pa ang makakatalo sa ancestor ng Blood Clan ng biglang. Shu sambit ni Chen Fan, panoorin daw nito kung papaano niya ito ipaghihiganti, inilabas ang kanyang special gourd, nagcast ng isang spell, nagsummon ng mga flying swords, binura ang mga dark fog na nakapalibot sa Blood Ancestor na siyang labis nitong ikinabigla. Ano ito raw pala ay mayroong kakayahang punitan ang kanyang Law of Darkness, paano ito nakakuha ng ganito karaming mga spiritual treasures at ni mayroon pa itong mga heavenly treasures. None of your business, tugon ni Chen Fan, dinurog ang katawan ng Blood Ancestor ngunit agad ring nag-regenerate, sabay teleport papalayo. Ano sambit niya, gusto siya nitong patayin pues mangarap daw ito. Nagcast ng isa pang sword art formation si Chen Fan, ito raw ay mayroong kakayahang patayin ang isang nascent soul. Hindi sambit ng Blood Ancestor sa kanyang pagkagulantang, agad na tumalikod, sinubukang tumakbo, ngunit tumama na sa kanyang katawan ang atake. Ano sambit ni Master Ye, ang nascent soul ng Blood Clan ay nagawang mapatay ni Chen Fan sa isang atake lang. Ano sambit ni Bai Sheng, napatanong kung natapos na ba, somehow tila siya raw ay nakakaramdam ng emptiness, ano may mali na raw ba sa kanya? Sumagot si Master Chen Jiuyang na ito ay hindi nag-iisa, ganoon din daw ang nararamdaman niya. Sumigaw ang nilalang na siya ang King of Fresh Blood ng Blood Clan, siya ay si Adonis, ang ancestor ng Blood Clan na nabuhay na sa loob ng 24,000 taon. Hindi siya nito mapapatay, sinubukang mag-regenerate. Sa kasamaang palad ay nagpakawala na naman ng isa pang atake si Chen Fan, sumabog, na siyang tuluyang bumura sa kabuuan ng kanyang pag-iral. Napaiyak si Master Ye, napasabing magmula sa araw na ito hindi na mangangahas pa ang mga alien clan na e-provoke ang China at kahit na ang buong mundo. Si Immortal Chen ay great chant ng mga tao, ito raw ay invincible. Pakiusap, wasakin nito ang mga alien clans na yun, patayin nito ang lahat ng mga dark alien clans. Sa himpapawid ay nagbigay ng pahayag si Chen Fan, umano'y narinig niya ang kanilang mga tinig, ipagkakaloob niya ang kanilang mga kahilingan. Agad na lumipad patungo sa kung saan Shu, papatayin niya raw ang lahat ng mga alien clans. Babalik din siya agad. Ano sambit ni Shu sa kanyang pagkabigla, napatanong kung seryoso ba ito, holy crap, sambit ng iba pa, hindi makapaniwala sa kanilang narinig mula kay Chen Fan.
Tumungo sa Dragon Lake ng Changbai si Chen Fan kung saan nagmakaawa sa kanya ang isang dragon ito raw at ang kanyang clansmen ay dating magkaibigan. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na alam niya na ang patungkol sa mga nangyari ito ay ang siyang unang umatake sa Baekhyun sect at ang siya ring pumatay sa Old Dragon King. Nagpakawalan ng isang divine feast na siyang naging katapusan nito agad na umalis si Chen Fan patungo sa ibang lugar. Sa Siberian snowfield ay in-annihilate niya ang wolf clan, nilamon daw ng mga ito ang mga tao. Dinurog ang mga taga-simbahan, inalipin daw ng mga ito ang mga tao, at maging ang Deep Blue Sea City ay hindi rin nakaligtas. Sumigaw si Chen Fan na pagbabayarin niya ang lahat ng mga umatakit ng hamak sa Baekhyun sect, ngipin sa ngipin, dugo sa dugo. Ini-announce sa lahat ng mga Star Realms na ang Earth ay hindi isang lugar na maaari nilang e-trifle, ang human race ay hindi magpapabuli. Mula doon sa kabilang dako ay sinabi ni Sparrow kay Master Yen na natanggap niya na ang latest na balita. Ang lahat ng 8 major alien clan bases ay nawasak sa loob lang ng kalahating oras. Wala nang signs ng buhay na madetect mula sa mga alien clans, mukhang talagang ginawa ni Immortal Chen ang sinabi niya. Sinabi ni Master Yen na palaging tinutupad ni Immortal Chen ang kanyang pangako, kapag ito ay nangako talagang gagawin niya. Sa mansyon naman ng Tang family, habang pinapanood ang balita, hindi mapigil ang tumulo ang luha ni Aunt Tang. Fan, ito raw ay napaka-amazing. Napasabi si Jiang Feifei na hindi raw siya makapaniwalang nasabi niya noon na magagawa niyang maabot ang Golden Core level nang wala ang tulong ni Chen Fan. Siya raw ay naging napaka-childish. Sinabi ni Chu Yun na mapagtatanto mo lang ang halaga ng isang bagay kapag ang lahat ay huli na. Bumalik na sa Cloudy Mountain si Chen Fan kung saan sumalubong sa kanya sina Shu at ilan pang mga cultivators, at dito, ay nagulat sila nang makita ang mga kasama ni Chen Fan. Ang mga ito raw ay ang mga taong ibinilanggo ng 8 major alien clans bilang mga alipin, anusambit ng mga tao na gawang ma-rescue ni Immortal Chen Fan ang lahat ng mga ito. Grabe talaga raw palang si Immortal Chen ay ang siyang glory ng Chinese clan, hindi sabat ng iba. Ito raw ay hindi isang immortal kundi isang greater deity. At tinawag na nga ng mga tao bilang Greater Deity Chen si Chen Fan. Thus mula doon ay sinimulan na ni Chen Fan ang reconstruction ceremony para sa Baekhyun sect. Ni-re-establish niya ang mga batas, level at sistema. Ni-reconstruct niya rin maging ang North Jeweled Pavilion at maging ang Mountain Gate, at makalipas ang ilang araw, makikitang naglalakad si Chen Fan sa Yanjing kung saan matatagpuan ang Taichu Temple, Wuji Dojo at Sun Palace, at marami pang ibang mga sacred grounds. Mountain Gate. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na base sa impormasyon na nakuha niya mula sa Blood Ancestor, ang Sun Palace ay itinayo ng servant ng Shenzi ng Sun Sect. Kung ganun e-eliminate niya muna ang mga puwersa na mayroon ito bago niya ito wasaki ng direkta. Bro, bungad ng isang grab driver, nagtanong kung ito ba ay tutungo sa Chang City o kaya naman sa Yan Mountain. Kapag nagawa raw nitong maging disciple ng kahit na alin sa mga major sects, tiyak na madali lang daw itong magiging isang immortal. Hatugon ni Chen Fan, ngunit narinig niya rong ang kasalukuyang pinakamalakas na sekta ay ang Baekhyun. After all, ang Taichu Temple at ang iba pang mga major sect ay itinayo ng mga outsiders, kaya mas maiging hindi maging disciple ng mga iyon. Tama raw ba? Binuksan ng lalaki ang pinto ng kotse, nagsabing talagang mukhang ito raw ay napakabata pa. Dahil bukod kay Greater Deity Chen, sino pa raw ba ang ibang mga tanyag na Golden Core fighter ng Baekhyun sect? Pumasok na sila sa loob ng kotse, pinaandar ang makina, tinapakan ang silinyador, at idinagdag ng lalaki na ang ability ng isang master sa pagtuturo ay higit na mas mahalaga kaysa sa cultivation level na mayroon ito. Kahit na gaano pa kalakas si Chen Baekhyun, ang tanong, marunong ba itong magturo? Samantalang ang Taichu Temple ay iba, ang mga ito ay nag-e-specialize sa one-to-one mentoring. Pagkatapos na pumasok ni Goddess Jiang sa Taichu Temple bilang isang disciple, ito ay nagtagumpay sa pag-eliminate sa isang dragon, at ginawang kabilang sa isa sa pinaka-prestigious families ng Yanjing, ang Jiang family. O tugon ni Chen Fan, kung ganun, sino raw ba ang pinaka-prestigious na family sa buong Yanjing ngayon? Ano ang mga Xiao daw ba at mga Wang ay kabilang pa rin? Sumagot ang lalaki na ang panahon ngayon ay iba na. Ang bawat family ay kailangang mayroong backup na isang cultivator. Ang nasa likod ng Xiao family ay isang cultivator na nagngangalang Qin Yaner, which is isang disciple ng Wuji Dojo. Kaya ang mga ito ay nakakasabay sa panahon, ngunit yung ibang mga family ay nawasak na. Ang Wang family ay instant na nadurog pagkatapos na umalis ni Greater Deity Chen sa Earth noon.
Nang biglang mayroong naramdamang pamilyar na aura si Chen Fan, sambit niya sa lalaki, nagtanong kung anong uri ng lugar ang Northern Cauldron Pavilion. Hatugon ng lalaki, Northern Cauldron Pavilion, ito raw ay ang pinaka-high-end na casino sa Yanjing. Iyon ay hindi lugar para sa mga average na mga tao, kaya mas maiging wag na lang daw itong pumunta doon, dahil mabubugbog lang ito ng mga cultivators na nandoon. Hatugon ni Chen Fan, so ang mga iyon daw ba ay mayroong walang kapantay na lakas? Hay, tugon ng lalaki, ano naman daw ba ang panama nilang mga ordinaryo lang na tao sa mga makapangyarihang mga cultivators? Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ibaba siya nito sa Northern Cauldron Pavilion. Pagbaba ni Chen Fan ay agad siyang naglakad patungo sa entrance ng casino, kung saan siya ay hinarang ng dalawang mga guards. Tigil sambit ng isa, ang mga hindi raw cultivators ay hindi allowed na makapasok. Sumagot si Chen Fan na narito siya para kay Chen Xiao na nagmula sa Chen family ng Jinling. Ano, tugon ng guard? Chen Xiao, wala pa raw siyang narinig na ganoong pangalan, kaya umalis na ito rito ngayon din. Teka lang, sabat ng isa, ang hinahanap daw ba nito ay ang Chen Xiao na deputy officer ng Taichu Temple na kilala rin sa bansag na Immortal Master Chen? Oo, tugon ni Chen Fan. Son, saad ng isang guard, dalhin daw nito ang taong ito sa 97th floor, na agad namang sinang-ayunan ng isa. Ilang sandali pa ay narating na nila ang 97th floor, at pagkatapos ng ilan pang mga hakbang, ay nilapitan ng guard si Chen Xiao. Ano, sambit ni Chen Xiao, mayroong taong gusto siyang makita. Mapapansin ang kanyang reaksyon nang mapatingin sa direksyon ni Chen Fan, na patanong kung bakit ito nandito.